Magandang araw mga kabayan. Ako po si Alejandro, isang OFW na kasalukuyan nag-iinvest sa Philippine stock market. Bilang isang OFW, tayo po ay nakakaintindi sa mga kababayan natin na nakikipagsapalaran sa ibang bayan upang makapaghatid ng magandang kinabukasan sa ating mga pamilya. Dahil dyan ay madalas tayo naghahanap ng pagkakakitaan maliban sa kasalukuyan natin trabaho. Kung kaya naman ako napadpad sa mundo ng stock market, ako po ay nagsimula mag-invest sa stock market halos isang dekada na nakakalipas. Kaya ninais ko na ibahagi ang aking natutunan sa aking mga kababayan na mayroon ding interes na makahanap ng passive income through mid-term to long-term investing. Nandito po ako muli upang magbahagi ng update sa Philippine stock market ngayong weekend. Ang mga stocks na ating tatalakayin na ako focus po lamang sa blue chip stocks upang makaiwas sa mas mataas na risk ng ating perang ini-invest. Kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking ina-upload. Ang mga makukuha ninyong kaalaman ay libre po lamang kung kaya samantalahin na at samahan ako sa aking investment journey. Ang video ito ay naglalaman ng impormasyon na nakalap sa collective experiences ng iba't ibang sources. Ang tagumpay ng bawat isa ay hindi nagagarantiya ng parehong resulta sa lahat ng uri na nag-i-invest. Ito po ay nakadepende lamang sa ating sariling sipag, dedikasyon at pagpupunyagi. So, let's get started. Okay, so PSEI index natin. Nag-open tayo for this Friday, 7,283.79. Then, it went as low as 7,272.21. And went as high as 7,317.43 and closed at 7,314.23, 30.44 points up and 0.42%. Okay, so punta tayo sa chart natin. Again, i-go-hit natin yung ating trend channel. Even previously, dito natin kinuha yan. So, ito yung ating trend. So, kung mapapansin natin dito, pumasok na siya doon sa channel kasi previously overextended siya. And, meron tayong resistance dito sa level na to. Okay? Now, kung iguguhit natin yung ating previous breakout level, dito siya huminto. So, meaning, ito yung kanyang supposed to be na support zone kung nasustain niya ito. However, lumalabas itong area na to is false breakout. Ito kasi yung kanyang dapat na previous breakout line or area. Now, tignan natin sa bago dito sa portion na to, meron tayong previous breakout dito. So, basically, dito dapat siya mag-establish ng support zone. Okay? So, since false breakout to, ito na yung ating support area or consolidation area. Ito yung ating current support zone. However, kapag ka nag-consolidate dito, either aakyat siya to break this level or bababa siya para butasin niya itong current support zone. Now, saan siya huminto? Yung before this one, ito yung ating previous breakout level. Okay? Okay. Ibig sabihin, hanggang dito yung ating previous support zone. Lagay na natin dyan. Hindi naman sasakto yan. Pwede na yan. So, until such time na breakdown siya rito sa level na to, ibig sabihin intact pa rin yung kanyang trend channel. Ito kasi yung ating
this week's candle. So, ibig sabihin, nagkaroon na ng clear profit taking, kaya hindi niya kinaya na bumalik or i-break itong resistance zone na to. Nagkuha na eh. So, kaya nga, sabi natin, magkakaroon ng consolidation dito sa portion na to. Okay? So, again, we'll just try to monitor by next week, by Monday, kung anong next na galaw nito. But basically, deciding point yan, since mukha namang huminto na siya dito sa portion na to. Tingnan natin kung talaga bang huminto. If nag-open yan higher by Monday, then indication yun na mag-attempt siya umakyat. Meaning, there are already enough profit taking. Marami nang nagbenta. So, pwede na ulit. Tingnan natin gaano ba kalaki yan. Maliit lang yun. Ilang percent yan. Kung kakapiraso, wala pang 3%. So, deciding point natin or deciding area natin is ito, between this resistance level and support level. Okay? Okay. Proceed tayo sa first individual stock natin, which is Ayala Corp. Okay, now let's take a look at Ayala Corporation. So, basically, mirror image yan ng index. Kasi index stock na to eh. Dito natin kinuha yan previously. Ito yung kanyang trend channel, overextended siya. So, kagaya ng index, i-expect natin na magsa-sideways muna yan or magko-consolidate. So, iguhit natin yung kanyang previous breakout point. So, dito siya huminto. Dito na lang. Ayan. Dito siya huminto. Then, ayan. Yan na yung kanyang current support level or support zone. At ito yung current resistance natin. So, kung nasa ibabaw siya ng current support zone natin, so ito yung babantayan natin ngayon. Isustain niya ba yan? It will stay above that support level. If yes, medyo indication kasi to. Nag-sideways lang siya. So, malakas pa rin yung conviction ng mga investors na mag-stay sa kanilang mga positions. Okay? Kasi, pagka na-break niya yan, nag-break down dito sa support zone natin na to, ano ba yung tinitingnan nating previous breakout? Ito, layo. Dito na yan. Malalim pala to, no? Kung sakali. Malalim yung tatakbuhan niya. Okay. So, sige, lagyan natin dito. Since huminto siya rito eh. Ayan. So, i-consider na natin yan na next support level. If ever na mag-breakdown siya dyan, most likely magpapalit ng mag-shift ng sentiment. Masyado malaki yun. Dito na lang natin ilagay, no? So once mabutas na ito, medyo magkakaroon na ng shift of sentiment yan, kasi hindi na although papasok siya dun sa short term trend channel niya, papasok na siya dun sa idea na uptrend siya. Okay? Tingnan natin by next week. And as I have said, mirror image lang naman yan ng ating PSCI index. Okay? So, we'll just have to check by next week kung anong magiging galaw niya. But
in my opinion, I will still hold my position here until magkaroon talaga ng confirmation na mabasag niya to. Pero for the last 3 days, green yung candle natin sa kanya. So meaning neutral pa rin yung position ng mga investors. So hopefully magtuloy-tuloy siya. Meron siyang resistance level dito, resistance area dito sa level na to. Atake na nga lang natin. Ayan. Dito yan. Nakita naman natin. Ayan. So kailangan basagin niya yan by next week, or kahit mag-consolidate siya dyan, mag-stay siya dyan in the meantime habang medyo hindi pa malinaw yung sentiment ng mga investor sa market. Then pag nag-stay siya dito, consolidation, most likely malaking chance na mag-attempt to break this level of resistance in the coming weeks. Okay, so proceed tayo sa next stocks na monitor natin, which is Ayala Land. Okay guys, Ayala Land tayo. Tingnan natin ngayon. Andito yung ating resistance. Then meron tayong trend channel muna. Andito siya. Ito yung ating trend channel. So basically pumasok na siya dun sa loob ng trend channel natin, no? Tapos na yung overextended na sentiment niya. Yan. So ito yung kanyang previous support level. Okay. May breakout din. Actually, hindi naman breakout din to. Breakout siya. So, sige, guhit na natin yan. Supposed to be dito yan. So, dito siya huminto. Ayan, okay. So, may resistance yan sa level na yan. And, pag win rate niya yan, magiging support level na yan or support zone. Dito minto yan guys. Wait muna natin. Sige. Yan. Dikit-dikit kasi. So kung makikita natin yan, breakout. 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 Okay. So pag ito ang i-consider nating breakout point. Hanggang dito lang yan. So basically, breakout talaga yan. So breakout, nag-consolidate and then or nag-profit taking, hindi kinaya, mag-create ng another breakout action. So profit taking, bumaba na. So basically, pag binutas niya ito, okay, most likely baka mag-shift na ng sentiment, ano? So tingnan natin, dito huminto yung isa. Yan, okay. So deciding point itong area na to. Pag na-break niya ito at bumaba, wala na. Pag lumabas na ng trend channel yan, medyo delikado na yan. Anyway, basically, maaring sumunod yan, no? Maaring sumunod din sa galaw ng index. Pwedeng mag-stay yan at magkaroon ng upward movement. Hindi natin alam. Tingnan na lang natin sa mga susunod na linggo, no? From the previous breakout, ayan, 30% na yan So which is actually
enough para mag-profit taking ka na. Bumalik ka na lang kung sakali. So, pag bumaba pa rito, actually, pag bumaba nga dito yan at nagkaroon ng consolidation, pwede ka nang bumili ulit. Oh. Lapit na yan. Eh. Malakas na itong support na to. Eh. Dito siya nag-consolidate. Eh. So, pwede na, hindi ka na matatalo dyan. No? Okay, so sunod na stocks natin is BDO. Okay, so BDO tayo. I-plot natin yung kanyang trend channel. Actually, dito si BDO, puro ano na to, historical high ng galawan nito eh. Yan, so, kung makikita nyo, pumasok na ulit siya sa trend channel niya. Dito na natin lagayan. Nag-overextend yan, kaya lang nag-attempt na magkaroon ulit ng bagong historical high. Masyado mataas na kasi ito eh. Kaya lang, ang ano sa kanya, maraming long-term investor. So, dito siya huminto. Ito yung magiging resistance zone natin. Okay? Then, ito yung previous breakout point niya. Dito siya huminto. Okay, so dito natin lalagayin. Ito yung ating support, current support zone. Then, previous breakout niya is dito. At dito siya huminto. Pwede nating ilagay dyan. No? Although masyado magkadikit na yan, subukan natin ilagay dito sa isa na to. Dito minto yan. Ako mo dito minto yan. And ito. Yan. Okay. So ito yung abangan natin na turning point. If ever bumaba pa siya dito sa level na to. Pero kung umabot siya dito, kung makikita mo naman, lumabas na siya sa upward trend channel niya. Okay? So, basically, iba na yan. Magiging iba na yung sentiment sa kanya. No? Okay? So, again, the same movement with the PSEI index, and we'll just try to wait and see by next week. Monitor natin po kung paano magiging galawan niya by next Monday. Okay? Okay. So, sunod tayo. Our next stock is JFC. Okay? JFC. Okay, next stock natin mga boss. Ang ating paborito ng lahat. Ang pinakabida-bida sa lahat, si Jollibee. Bida ang saya. Kaya lang, itong linggo na to medyo hindi bida ang saya kasi marami nag-profit taking. Baka kumuha ng pan-Jollibee. So, kung makikita natin, ito yung ating candles for this week. Ayan. So, since bida ang saya sa kanya, kumuha na sila ng profit para meron silang pan-Jollibee. Now, tingnan natin yung kanyang previous breakout candle. Okay, so dito huminto yan. Yan. And ito, dito natin ilalagay yan. So, nabutas niya na yung ating supposed to be ini-establish na support zone. Okay? Pwede rin dito yan eh. Kaya lang tingnan natin, no? Tingnan natin mamaya. So, ito yung isa pang support level natin. Okay? Dito yan. Kailangan masustain niya yan, ano? Although, hindi pa yan yung magiging turning point niya, pero dito, sa level na to. Ito yung previous eh. So, dito yan huminto. Most likely, ito na yung magiging turning point niyan.
Para sa akin dito yan. Kahit na idagdag pa natin dyan para sakto. Yan. Dito yan. So, pag binutas niya yan, guys, wala na. Medyo pahinga na yung ating bida-bida na si Jollibee. So, mag-expect tayo ng shift of sentiment pagka binutas niya ito. So, either here, from this level, pagka hindi pa nagkaroon ng magandang sentiment dito sa area na to, or pag nag-stay siya dito sa area na to, nag-consolidate, might take 1 to 2 weeks para makita natin kung paakyat ba siya o pababa dito sa level na to, no? Then, we'll just try to keep looking and monitoring this stock as well. At tingnan natin sa opening natin by next week sa Monday. Okay? So, next stock natin is JGS. Okay, so punta tayo sa JG Summit. JG Summit, nag-acquire tayo nito kasi nga nag-acquire tayo last week. Kasi nakita natin na nakalabas na siya dun sa kanyang level of resistance. Okay, nakita natin yan dito. Then, umabot na siya rito sa kanyang bagong resistance level na. Kasi, nakita natin na nag-bottom na siya dito. Okay. Since nag-bottom na yan dyan, at nabasag niya na yung kanyang previous resistance level, so huminto yan dito. Okay, so nandito yan yung kanyang support zone. Okay, pwede rin naman natin ilagay dito since dito siya nag-close na. Okay, so support zone. Now, ang analysis natin previously, babasagin niya na to. Kaya lang hindi niya kinaya. So, wala siyang enough support para i-break itong resistance level na to. Now, ito ang inaasahan natin ngayon, yung current support level na mag-stay siya dito sa area na to. Because if not, babalik yan dito sa kung saan siya nag-bottom. And kapag bumalik yan, maaaring magkaroon na naman ng shift of sentiment. Baka possible na butasin niya yan ulit. Pag binutas niya yan, back to downtrend tayo. Pero before that, supposed to be, nagkakaroon na sana ng indication yan na mag-uptrend sana. However, hindi tumuloy. Matalim nga yan eh. So, kung sakali, kung magi-stay siya dyan, pwede nating i-assume na nag-form na siya ng higher low. Pero hindi siya ganun kalakas. Okay? Supported naman niya ng support level. Current support level natin dito plus yung bottom ng channel. Most likely, malamang mag-bounce na yan dyan. Okay? So, pag nag-bounce yan dyan, magta-try to reattempt yan dito sa previous resistance level na kung saan siya nauntog at hindi niya kinaya. So, hopefully, kung tama yung maging analysis natin pag nagkaroon ng shift of sentiment dyan, baka mabasag niya yan. And pag nabasag niya yan, turning point niya yan, magiging mako-confirm natin yung uptrend channel niya kasi nag-iba na yung sentiment niya. Okay? Okay, so proceed na tayo sa next stock natin, which is Metrobank. Okay, so next stock natin is Metrobank. Meron tayong resistance dito sa level na to.
And i-draw natin yung ating trend channel. So dito. Okay, so most likely dito yan pumasok. So kung makikita natin, bumalik na yung kanyang this week's candle. Nag-close tayo ng doji. And yung ating current resistance level ay nandito sa area na to. Previous breakout natin, pwede natin ilagay dito sa level na to. Okay? Okay. Kaya lang, mas maganda yan kung dito natin ilalagay yan dahil dito yung huminto. No? Okay. So, since dyan siya huminto, yan ang current support level natin and yung current previous support natin will be this area. Okay, so pag na-break niya tong current support level na to, kailangan mag-stay siya above this next support level. Otherwise, magbabago na, mag-shift na yung sentiment dito. Magiging, instead of upward trend, magiging downtrend na yan. No? So, ito naman, obviously, kagaya din ng index natin, nagkaroon ng profit taking this week. So, mas madami nagbenta, pero kung mapapansin natin dito sa ating candle for this day, closing doji, no? So neutral, parang huminto na siya. So natapos yung mga maraming nagbebenta and meron na ulit na bumili. Anyway, titingnan natin yan. We'll try to keep monitoring and keep an eye on this stock kung ano magiging movement niya by next week. Okay? Okay, so next stock tayo, which is GTCAP. Okay, so GTCAP tayo mga boss. GTCAP, nasan yung ating trend channel dyan? So basically, nandito yan. Overextended siya, no? So upward yung trend niya in a short term. In long term, upward pa rin naman yan. Pero dito na lang natin tingnan. Most likely, parang nagkaroon ng stop dito sa resistance na to. Resistance level. And tingnan natin yung kanyang area. Resistance area. So, dito yan, no? Yan siya nauntog. Okay? And where is our previous support zone is, ayan, nandito. Ayan, okay. So, obviously, andyan siya. Nagko-consolidate siya sa area na yan. So, tingnan natin kung mag-i-stay siya, no? Dito sa level na to. Ito ang magiging turning point natin. Pero, kung mapapansin natin, yan ang kaibahan nung nitong GTCAP dito sa ibang mga index. Ito medyo positive ang sentiment niya kasi from this point medyo nagbigay na ng indication na huminto na yung dito sa area na to, no? Kumbaga, madaming araw na yan or it's been more than 2 weeks na marami na nag-profit taking. Then, nag-stop na siya and 4 out of 5 ang green candles niya for this week, no? And kung makikita natin, mas mataas na siya nag-close. So, ang expectation natin dito, guys, is pag nag-open yan dito, higher than the previous close, most likely, magre-reattempt yan to break this level of resistance. So that is something to
watch out, no? Pero in my case, nag-open na ako ng position ko dito kasi for me, positive yung movement na yan, ano? Or yung price action na yan. Kasi ilang linggo nang nag-consolidate. Okay? Ito siya huminto. Ito, andito. Ito nga ang kanyang current support. Sige, dito na natin ilagay. Dito huminto yan. So, talagang malaki pala, no? Okay. Malaki pala talaga. Ayan. Yan ang titingnan natin na pwede niyang i-hold. And obviously, pasok pa rin naman siya dun sa trend channel, oh. So, mag-hold lang siya dyan. Hindi pa rin magbabago yung sentiment niya. Continue to go upward. Okay? Okay, so next stock tayo. Okay, so last but not the least, ito ang ating SMPH. Okay, so SMPH, merong resistance level dito. And yung ating trend channel ay dito. Okay, so basically, bumaba na siya. Bumaba siya dun sa trend channel. Kaya, most likely, maraming nagbenta. Oh. Kita mo. Hindi niya na-sustain to eh. Yung level na to eh. So, sige, iguhit natin yung kanyang mga breakout points. Ito, so dito siya huminto. Ito yung resistance level niya. Resistance area. Okay, so dito siya nauntog. Very clear, no? And another one, ito yung kanyang another breakout point. Ayan, sige, sabihin natin na dito yung huminto. Hindi naman yan pwedeng bumaba dyan. Okay, so meron pa siyang okay, so nasa support area siya. Kahit dito pa natin ilagay yan, pero dito na lang. Okay, ayan, yan siya huminto eh. So, ito yung another breakout area. So, nasa support area pa rin siya pala. Okay? So, sabihin na natin na ito yung trend channel niya. Sige, adjust natin yan, titingnan lang natin. Adjust natin. Sige, sabihin natin na nasa ganyan. Or, pwede rin lang sabihin nandito. Ayan, sige. Breakout point pa rin to. So, ito yung magiging deciding point niya. Masusustain niya ba tong support zone na to? Para it will again shift to a positive sentiment and try to break out this level of resistance. Or, pag bumaba dito, delikado na tayo. Ito na yung sunod niya, malamang. So, kailangan niya i-sustain yan. Otherwise, wala na. Nandito na naman sa ilalim. So, mag-aantay ka na naman dyan kung saan siya mag-bottom. And then, tsaka tayo papasok ulit. Anyway, dahil dito, binitiwan na natin yung position natin dahil dito sa channel na to. Although, nandito pa rin siya sa current support level. Kaya lang, malalaki kasi yung candle eh. Tingnan natin kahit na lagyan natin dito. Andyan yan. Dahil nabutas niya na yan. Pag hinto din kasi yan eh. Okay? So, butas niya. Ito, pag binutas niya, wala na. Iba na sentiment yan pag nabutas niya. No? Okay? Okay, so I guess that's all we have for now for this week, guys. And we'll try to monitor again by next week. Sama-sama nating tingnan at bantayan ang magiging galaw ng Philippine stock market natin by next week. And don't forget to subscribe kung medyo nagugustuhan mo itong video na to at nakakatulong sa iyong investment journey. Okay? So hanggang dito na lang po, and have a nice weekend. See you by next week. At yan ang kabuuan ng ating update for this week. Kung kayo ay mayroong stocks na nais ninyong maisama sa ating susunod na review,
ay maaari po kayo magpadala ng mensahe sa aking YouTube channel na OFW Average Trader. Pwede rin pong ipadala ang inyong mensahe sa aking email address na nakalagay sa description box. Maaari rin po kayo mag-send ng message sa aking Twitter o kaya ay sa aking Facebook page na Engineer Alejandro Magno. Muli po tayo nag-aanyaya na mag-request ng stocks na nais niyo matalakay natin sa susunod na mga araw. Bibigyan po natin ng sapat na oras at pag-aaral ang inyong request upang mas maunawaan ninyo ang kasalukuyang galaw ng stocks na inyong nais nating i-discuss. At dyan po nagtatapos ang ating video sa linggong ito. Huwag kalimutan mag-subscribe, paki-like na din po at i-share na rin ang aking channel sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o sa iba pa nating kababayan na naghahanap ng passive income. Hanggang dito na lang po at magandang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli mga kabayan. Ciao!